dito po, no? Mas madami tayong tinatanong, mga boss chief amo, sir, doon sa ipinagtatanggol nila na vice-presidente. Ang tanong ng mamamayang Pilipino, saan napunta yung pondo? O, di ba? Kailan pa po ito? Oktubre 17, 2024, no? 2024. Itinatanong na ito. May naging sagot pa po sila dito sa mga confidential funds, etc. Ayan po, saan napunta ang pondo? AFP officials deny receiving confidential funds from Sara Duterte-led DepEd for Youth Summit. Oh, di ba? Yan yung hanggang ngayon po itinatanong at wala tayong naririnig na sagot po. Kaya ang alam natin, kaya ang pinaniniwalaan natin, etong mga ito, kaya pinupolitika at binabanatan ng binabanatan at sinisira si Pangulong Bongbong Marcos dahil dito sa mga hindi ho nila mga masagot na mga issue sa kanila. Di po ba sabi ni Dolores Nunez, sobra silang magsalita sa Pangulo, may kasalanan yan ang nagpakalat, walang iba kundi si Amy Marcos. Eh, tingin ko nga din po, no? At tingin ko madami pang iimbestigahan din kay Amy Marcos. Officials of the Armed Forces of the Philippines, sabi ho dito mga kababayan, denied receiving confidential funds from the Department of Education then under Vice President Sara Duterte for the conduct of the Youth Leadership Summit during 2023. During Thursday, hearing of the House Committee on Good Government and Public Accountability, Batangas, Representative Jerbil Luistro and retired Major General Adonis Badjao and Sangdaan, no, and Manaros, issued a YLS. Wala daw natanggap. Paano nila iaano ito? Ididepensa ang kanilang sarili. Na hanggang ngayon po, hindi nila maidepensa ang kanilang sarili. At eto pa ho, mga kababayan. Di ba? Yung pagsita, yung paggastos ng 237 million daw po, mga boss chipamo, sir, ng vice-presidente. Mga hindi nasasagot. No? At eto, ang mga kawawa dyan, yung mga ginagamit nilang mga tao, yung mga pinapadala nilang mga tao sa rally para ipagtanggol sila, mga kababayan, di ba? No? Na hindi alam kung ano ang dahilan kung bakit nandoon sila. Di po ba? Kaya mga nasasabihan po na mga utu-utu po, mga boss chief amo, sir. Bagay, sabi ng vice-presidente, sabi ng kampo ng vice-presidente, ano naman daw po no? Doon sa tamang panahon na nila ipapaliwanag. Sa madaling salita po, doon sa impeachment o doon sa Senado na daw po nila ipapaliwanag, mga kababayan, yung mga confidential funds, etc., etc. Pero mukhang hindi naman sila seryoso doon. Kasi hanggang ngayon po ang sinisigaw nila ipahinto yung impeachment. Pero malapit na yan, ha? Kasi ano na po ngayon, petsa, 3 araw na lang po, mga kababayan, 3 tulog na lang. Matutulog tayo mamayang gabi at 3 ng Hulyo. Matutulog ng A4, matutulog ng A5, A6, impeachment na ho, mga boss chief amo, sir. Pero bukod pa ho doon, mga kababayan, doon naman sa flood control, nakita ko din ito nagtataka ako. Nagtataka ako, si Manuel Bonoan naman, siya yung ilalagay daw po sa state witness, mga kababayan. Kumbaga, head ng DPWH, no? At isa siya sa alam yung mga nangyayaring korupsyon doon sa DPWH po, mga kababayan. Ibig sabihin, kung sinupervise niya at tinignan niya, minanmanan niya at talagang pinaktakbo ng maayos ang DPWH, wala pong magiging korupsyon. Pero ang pagtataka ko lang po dito, no? Siya pa yung gagawin na state witness. Kumbaga, kinonsinti mo lahat alam mo lahat Di ba? Tapos ikaw yung state witness, mga kababayan. Tapos ang sabi
yan daw ang magdidiin kay Martin Romualdez. Na hanggang ngayon po, wala pa din po akong nakikita na ipinapakita nilang ebidensya versus Martin Romualdez na iginigiit, sinasabi dati pa lang na walang connection kay Bonoan itong si Romualdez. Sabi ni Jorge Edralin, siya ang main character sa flood control. Di po ba? Ayaw mapindot, sir. Bakit ganun? Naku, ayaw mapindot nito. Ayaw. Sira na yata yung mouse ko, ayan. Ayaw mapindot. Sabi, siya ang main character sa flood control tapos siya ang magiging witness, no? Tapos si speaker ididiin nila. Naku, masisira si ombudsman diyan. Pero para ho sa akin, kumbaga, pag-aralang maigi ng ombudsman din ho, mga kababayan, kung sino yung gagawin nilang state witness. Kasi nga, sabi ko sa inyo, no, si Bonoan, pinaka-head ng DPWH. Kinonsinti niya yung mga pangyayaring ganyan. Hindi aalagwa yung mga nasa ilalim kung pinatakbo niya ng maayos. Tingin ko, para ho sa akin, no, with all due respect naman po doon sa matanda, hindi naman po porket matanda na, kailangan palagpasin lang po. With due respect po, mga kababayan, dapat po kasama ito doon sa mga itinuturing na mastermind ho. Di po ba? State witness si Bonoan, blunder yan, sabi ni Sunny Reyes. Ako'y magpapaalam na mga boss chipa mo, sir. No? Magkita-kita tayo mamayang gabi sa live natin alas 9 ng gabi po. Maraming salamat and God bless po sa ating